Boys, tara, may pag-usapan tayo. Ano? Valentine's na, or magva-Valentine's na kasi. Siyempre, love is in the air. Feb, di ba? February is, love month. Oo, malapit na. Love month. So, malupit ang topic natin ngayon. May hula ka ba kung ang topic natin ngayon? Tingin ko ang topic natin ngayon is yung tungkol sa mga walang date ngayong Valentine's. Ay, hindi! Lambot nun, pre, ah. Masyadong expected yan, pero sige nga, ikaw, may date ka ba? Hindi, wala pa. Wala pa! Oy, Ay, magkakaroon to. May tinatrabaho. Mukhang okay ah. Pero anyways, ang topic natin ngayon is proposals. Proposals? Proposal? Kasal? Oo, men. Kasi ito yung dahilan kung ba't ito yung mainit yung topic na ito pagdating sa mga kalalakihan. Kasi recently yung mga ka-brother nating mga lalaki na i-issue. Oo. Yung mga sikat sa industriya, yung mga mas sikat pa sa atin, syempre. Eh, laging ayaw kong sabihin yun talaga yung dahilan. Pero isa sa mga kumakalat na dahilan lagi kung ba't naghihiwalay is takot sa married life. Pag sinabi kasi may mga babae na parang gusto ko nung mag-settle. Oo. Gusto ko na maging seryoso, gusto ko na maging ayaw na agad, ditch na yung lalaki agad eh. So pag-usapan natin kung bakit ba nangyayari ito sa mga ka-brother natin sa diba? So, about proposals. Unahin na natin yung nakapag-propose na recently. Ayo. Yan. Talaga. Unahin na natin. Okay. Ang tanong is, kailan ba ang tamang oras ng pag-propose? Sa akin kasi siya pagka kilala mo na talaga. Kilala nyo na isa't isa. Okay. Kilala ko na yan. I mean, alam nyo na yung mga ugali, ganun. Kasi meron ikakasal agad, tapos hindi pa nakapagsama sa bahay, ganun. So, doon pa lang nila makikita kung ano talaga yung ugali. So, in short, parang kikilalanin muna ng babae. Kilala mo dapat talaga muna. Pero mahirap kasi sukatin yung kunwari, may mga mag-boyfriend, girlfriend, 5 years na. Siguro naman sa 5 taon, kilala mo na yun. Ultimo, amoy ng pawis nun, kabisado mo na. Ang tagal nyo na. May years ba pa na parang range na kailangan May requirement. Kailangan financially ready ka. So hindi sapat yung hindi sapat yung mahal mo lang ganun. So, sabi niya, basta kilala na. Pero basta ang pinakatanong pa rin kasi sa akin, hanggang kailan yung lubusan mo ng kilala? Kasi sabi niya sa akin na yung hindi mo pa nakakasama sa bahay, yung term niya di ba? Kasi, ito, sabihin ko sa inyo guys, hindi ko alam kung uso to sa China. Pero, may friend kasi yung Chinese. Uy. Okay? Sabi ng Chinese friend ko, ang uso daw sa China is mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo. Live-in na kayo agad. Agad? Agad pa lang. Kasi iba pa rin ang ugali ng babae. Tsaka kahit ikaw makikilala mo rin yung sarili mo Pag nakahiwalay ka na sa parents mo, kayong dalawa na lang, bago mag-propose, kailangan mag-live-in muna kayo. Para alam mo na talaga yung ugali din sa bahay. Kunwari, hindi ba mahilig maghugas ng pinggan? Mahilig ba magkalat ng gamit? Hindi ko sinasabing si Ivan tulong na sinasabi ko. Pero, kunwari, basta hindi tumutulong sa bahay. Or, ito, importante, ito low-key para sa mga girls. Lalaking marunong sa bahay. What I mean sa marunong sa bahay? Kunwari, kahit mga minor lang kasi syempre may mga special pa rin naman na tao para Ay, mga handyman, mga ganun. Oo, kunwari tumutuloy yung sink. Syempre, Ayusin. hindi mo naman expertise yung plumbing. Pero at least kahit paano yung first aid mo na gagawin. Tama. So mga marunong sa bahay. Ay, ganun sa China daw. Oo. Live-in muna agad kahit mag-jowa pa lang. Papayag yung magulang, ganun. Feeling ko. Kasi daw, baligtad. Pag hindi mo yun ginawa, pag ginawa mo after, tapos may hindi ka pala nakita, GG ka, wala na. So yun yung cause ng mga maraming himalayan sa... Most likely, kasi sa Pilipinas medyo tayo sabi nga, conservative ang Pinoy. So, ultimo nga yung after marriage gusto ng ibang babae. Di ba? Anong S? Source? Anyway, sige, based sa mukha niya, hindi niya talaga alam. Pero sige, punta naman tayo. Ibahin natin yung tanong onte. Ikaw may girlfriend ka. Maliban dun sa financial na nabanggit kanina, sa tingin mo when yung best time para mag-propose? Ano yung pag nangyari, ito mag-propose na ako? Siguro yun nga, dapat matagal na kayo magkakilala talaga. Kilala nyo ng isa't isa ganun. Tapos, dapat pareho kayong successful na sa buhay. Kasi hindi kayo pwede mag-settle sa
papakasal kayo, tas wala pa pala kayong, tag dito investment sa buhay. Wala pa kayong ipon. Kasi mahirap yun eh. Parang pinilit nyo lang, tas di nyo pa pala kayang dalawang yung responsibilidad as mag-asawa. Tulad dun, kailangan yung humiwalay ng bahay. Diba? Kasi hindi naman pwedeng kasal kayo, tas doon kayo sa parents na nakatira. Hindi pwede yun, diba? Nakakahiya yun. Tapos, ayun, kailangan financially ready kayo. Ganun. May naalala ko, may hindi ko alam kung post to o meme. Pero marami rin kasing babae nagpo-post. Mainit nga kasi itong topic, itong proposal, itong pagpapakasal. Kasi mabigat yun eh. Mabigat yung pagpapakasal. Tawag dito, ang sabi is, okay lang kahit wala muna tayong ipon, okay lang kahit hindi pa tayo financially free. Parang pag magkasama na tayo, sabay natin tutuparin ang pangarap natin. Parang ganun, may ganun eh. Parang hindi, okay lang kahit wala pang narating, kahit wala pa tayong ipon. Parehas natin yung pagkatrabahuhan. So, anong thoughts mo dun? Parang kang nagulat kayo yung tinanong ko. Ayun, base sa mga mga nakikakilala ko, meron silang parang tinatawag na motto na na parang blessings daw na dumating ng biglaan yung ganun. For example, medyo malayo ito sa engagement, pero merong mag-couple na buntis agad yung babae. So, ang tinatawag nila parang miracle baby daw. Blessing. May mga ganun, blessings. Parang bigla nung assurance tawag dun eh. Tapos joke lang. Tapos may mga narinig akong advice daw na parang start early as much as possible na mag-anak ka daw habang bata ka pa. Kesa sa matanda ka, regardless daw kung may income. Though syempre preference din ng mga sa TikTok kasi may mga parang nadadaan na kung gano'n minsan eh. So ano na yung sagot mo doon sa tanong? Ano ang masabi mo doon? Ikaw ba, kung magpo-propose ka? Hindi, syempre ako kung magpo-propose ako, kailangan din, ako. Credit card. Credit card. I-swipe na lang. Swipe lahat. Hindi, dapat syempre stable, meron kang stable na trabaho na alam mong masusustain mo lahat. Hindi naman kailangan na nakapag-ipon ka na for everything, pero alam mong may plano ka na malapit mo nang ma-achieve yung ipon na parang tina-target mo sa inyong magiging wedding. Parang gano'n. Okay. Ikaw? Ano ba? Kala mo ikaw, actively dating ka. Ikaw nga yung friendly lang eh. Friendly yan. Ikaw. Pag dumating na yung time na hindi ka na friendly, tapos nakapag-desisyon ka na lang sa isang babae, ano yung masasabi mong time na, sige, mag-propose na ako? Saan medyo contradicting siya sa mga opinion nila. Kasi usually yung mga mapalitaan ko na matagal na magkarelasyon, almost 8 years, 10 years, bigla na lang naghihiwalay. 8 years na mag-jowa? So, imposible naman din niya pakilala at isa't isa. Tapos yung naghiwalay na yan, yung magiging next na relationship nila, 1 year, 2 years lang, doon sila na isa-settle, doon sila. Tinasalagan. Para sa akin, wala siya sa kung gaano kayo katagal nagsama. Nandun siya sa feeling na mararamdaman mo na siya na talaga yung the right. The one. The one para sa'yo. Yan. Ikaw. Kala ko makatakas ako. Iba kasi yung sitwasyon ko noon nung nag-propose ako, admittedly, para 6 months earlier siya than planned. Kumbaga, kunwari lang, kung December ko talaga pinaplano mag-propose, naging June siya, naging July. Ibig sabihin, napag-isipan ko na siya ng matagal. Kung ganun ko siya, kung planado ko na siya 1 year before mag-propose. Kaya napaaga siya, tulad nga ng sinabi ni Tropa, is nagkaroon na ng blessing yung, may binunga na yung pagmamahalan. Okay? And gusto ko kasi, gusto ko malinis lahat bago siya dumating. So, ayun lang. Kaya, sabi ko, ba't ko hintayin yung December kung pwede ko naman gawin ng mas maaga? Ngayon ko lang din na-realize, yung sinabi ko pala kanina, ikaw din pala yung parang isa sa perfect example. Pero siguro ang blessed na lang ako is din, kahit pa paano, hindi man sa handang-handa, pero alam mo yun,
nagkaroon ng way para kahit pa paano maging handa ako sa ganung sitwasyon. Ano ka din nun parang hindi ka pa fully nun, di ba? Parang fully financial ready, pero hindi matagal halfway there. Matagal na ako. Matagal na palang mayaman. Siyempre, nakikisama na ako sa mga common people. Hindi ko rin nalabas yung kasi siyempre, Elite. Pag naririnig ko kasing, uy, min, wala na akong pera, ang sarap sa feeling. Ako, hindi, sa akin, hindi nangyayari yun. Parang ganun. Parang ganito pala yung mga mahihirap. Sa mga utang. Parang ganito pala yung mga mahihirap. O kaya parang, ito pala yung kinakain nila. At gusto mo ma-experience yung Parang nag-undercover ka nun. Oo, parang ganun. Joke. Pero, hindi, basta yun. Happy ako. Marami rin pangarap yung napangasawa ko. shout out. Yeah, ayun lang. Hindi ko alam kung off topic tayo ng konti, pero importante din sa akin yung marami rin ako nakikilalang, maraming matama na to, lalaking walang pangarap. Mahirap yun. Ang pangit man pakinggan nito, pero maraming lalaking walang pangarap. What I mean by, baka sabihin kasi ng viewers, uy, imposible naman lalaki walang pangarap. What I mean by walang pangarap is settling for less. For example, nasanay ka na sa buhay na, ano ba, low income, parang wala, normal na buhay. Basta mabubuhay ka. Parang isang maliit lang na apartment, parang doon ka nasanay, tapos parang after mo ikasal, dun may napangasawa ka na. So, since dapat nasanay ka na sa lifestyle na ganun, parang okay na, same lifestyle na lang din. Parang ganun na. Parang ito na yung lifestyle ko eh. Ayoko na mangarap ng mas mataas. Walang upgrade ganun. Oo, parang walang hindi. Okay ka na sa ganun. Oo, parang walang dream kong maging 5-bedroom to in the future. Walang ganun. Parang ito na. Kung ano yung nakasanayan ko, ganun na. So baga basta nabubuhay kayo, okay na. Sabi nga ng isang Chinese friend ko din. Sabi niya, ang babae daw may dalawang buhay. Uy, kalahin mo yun? iliglag kaya natin siya. Hindi, isa na lang. Hindi, joke lang. Dalawa daw ang buhay ng babae. Yung unang buhay mo is, syempre, nung pinanganak ka. Yung first life mo. Ngayon, kung hindi ka happy sa first life mo, sa second life ka babawi. Ang second life mo daw is ang married life. Ngayon, kunwari lang, hindi ka masaya nga. It's either broken family or parang financially, wala pa kayo doon. Kung yung hahanapin mong lalaki, kasi babae nagkwento na sa akin ito eh. Kung hahanapin ng lalaki is wala din pangarap sa buhay and parang wala ring values ng family, di malamang ang ending ng second life niya is katulad din ng first life niya. So, kumbaga, sabi nga nila, yung first life, hindi mo hawak yun. Hindi mo kasalanan. Kasi kumbaga yun yung buhay na binigay sa'yo, lumabas mo eh. Pero may say ka dun sa second life. May decision ka dun. Oo. So, parang ganun. Well, technically, feeling ko hindi lang babae. Lalaki din. Lalaki din. Yung first life mo, ito na yun. Oo. Pero yung second life mo, as magkakaroon ka na ng potentially asawa at pamilya, nasa sa'yo na yun eh. O, diba? Iyak ako. But anyway. Parang sa second life mo, choice mo na lahat ng mga gagawin mo. Dapat control mo. Kumbaga no choice ka sa una, kasi yun na yun eh. But anyway, so, moral of the story, pagdating sa proposal, ako ang masasabi ko lang, hindi ako agree sa yung hindi pinipilit eh, mahilig ka babae, maraming matatamaan babae dito. Maraming babae mahilig magparinig eh. Parang kunwari may binigay, uy, sing-sing na ba yan? Mag-propose ka na ba? Parang ganun, kahit hindi pa ready si Guy. Kahit hindi pa ready si Guy. Kasi for me, iba yung feeling na si Guy mismo yung nakaisip eh. Tawag dito, pero ayun nga, marami kasing babae nagpaparinig. Hindi lahat, marami, pero marami. Huwag may nakita lang na post sa Facebook. Parang tinan mo. Nakaka-pressure din, no? Nag-propose na si ako kaya kailan? Tapos pag napadaan pa sa mall, pag may nakitang malaki yung bato, parang, uy, bili mo, itong sing-sing bili mo Siyempre, kawawa naman si kuya, parang hindi na nga siya mentally ready. Wala pa siyang pambili nun. Paper rings. Okay, papakita mo ng totoo Swipe. yun. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Baka ibang bato ibigay yun. Paper rings! Pakita ako ng totoong bato talaga yun. Tokhang yun, boy. Pero 300 lang. Pero ayun lang, basta kung may, I'm sure hindi naman natin makakontrol yung mga manonood nito. Pero for the guys, huwag kayong mag-give in sa pressure ng proposal. I think naman kung nandun kayo sa tamang babae, maghihintay rin yun ng tamang timing para sa pag-ready ka na. Tama. And for the girls naman,
kaming mga guys, hindi naman natin pwede lahatin. Pero for most kasi, feeling ko ang lalaki by default kahit pa paano selfless. Meaning, tawag dito, basta kahit hindi muna ako magka-mansion, magka-sports car, pero basta ako kung sure akong kaya kitang pasayahin, kaya kitang buhayin, go na yun. So, basta girls, hintayin nyo lang yung guys. Wala namang dyan eh. Hindi naman magpo-propose talaga yan. Tama. In short, mas magandang genuine kaysa sa napilitan na. Tama. Pressure, ganun, no? Kailangan sure. Tsaka iba yung feeling na hindi ka nagparinig tapos kusang nag-propose ka eh. Kaysa sa 2 taon ka na nagpaparinig tapos pagka-propose parang hindi na totoo yung mukha mo. Parang bigla akong gustong isingit na topic dyan. Yung parang, di ba sa propose nga, parang ito naman si girl, kumari hindi nga nagpaparinig. Paano pag dumating sa point na nag-propose nga yung guy, ito namang si girl, hindi ready. Kasi, technically dapat magpaparinig si girl. Tsaka parang, ay sige, mag-propose na ako. Nagets niyo ba yung tanong? Hindi. Medyo nag-gets ko. Take 2. Doon pumapasok yung communication between both parties. So pag-uusapan nila, since magkasama na kayo ng matagal, na pag-uusapan nyo na yung mga future plans nyo. Tapos. O hindi mo mawala yun. Yung ka nakakuha ng hint kung ready na ba siya mag-settle. Di ba? Oo, tama. Dapat, pagdating kasi sa buhay may asawa, yun eh. Kanya-kanyang readiness yun. Hindi pwedeng si lalaki lang yung ready, hindi pwedeng si babae lang yung ready. At saka, knowing mga magjojowa, lalo na pag matagal na, nagiging naman yan eh. Kunwari, pag magkatabi kayo matulog or magkasama kayo. I'm sure lagi na pag-uusapan naman yan at one point eh. Parang pag, kunwari, ikaw ba, pag nag-propose ako sa'yo, ready ka na? Parang gano'n, oo naman, ikaw lang hinihintay ko. Yung mga gano'n, kahit pabiro eh, at least kahit pa paano nakakapag-temp check kayo. Doon malalaman mo naman yan. Tsaka, ayun nga, natural. Walang halong chemical, sabi nga. genuine. Genuine. At doon na nagtatapos yung ating episode 2 for Valentine's. Abangan ng episode 3 kasi mas mainit yon. Nasa niluluto na, di ba? Malapit na maluto. Parang ano yan malupit-lupit yan Niluluto na yun. Pero anyway, salamat. Ha? Abangan nila. Aabangan nyo talaga, promise. Basta, idol ko yung lalaki dun eh. Oo, din. Yung nakukuryente. Magkakaroon tayo ng guest na malupit. Oo. At for the first time sa With the Boys, magkaka-with the girl. With the girl. With the boys and a girl. Ano kaya yung topic dun, no? Feeling ko mainit yun. But anyway, salamat mga... Dapat may tawag tayo sa Comment nga sila kung pwedeng tawag natin sa mga nakikinig sa atin. Pangit naman kung boys lang. Parang... Boy na lang boy. Oo, di ba? Okay, random lang. Tingnan natin, baka may message sila. Yun lang guys, umalis na kayo. Sige na, next time.